coach ng mga batang atleta. Ito ang buhay ni si Jo Marie Angeles. Sino nga ba si Jo Marie Angeles? Ako nga pala si Jo Marie Angeles. Also known as Sir John and Sir Angeles. And also, I am Coach John to Poblacion Intayo Preps Club. So, I am teaching for almost 7 years. Kasama na yung private tsaka yung public school. Ako rin na isang ama, no? And full-time dad din. Kasi wala kaming kasama sa bahay, kundi kami lang tatlo. So ako din ay aspiring coach na lumalawak din sa iba't ibang competition outside school. And syempre, full-time happy teacher. Gaano kahirap para sa inyo ang araw-araw na pamumuhay? Para sa akin, since sa may personal life, tatlo lang kami sa bahay ng aking mag-ina. So napakahirap i-manage din ang time. Unang-una sa pagkising sa umaga, kailangan mong magluto, kailangan mong asikasuhin yung mag-ina. No? And kailangan mag-provide ka rin ng effort, mas effort pa para sa aking asawa kasi nagtatrabaho siya sa gabi. So, kailangan ako yung kikilos sa time na nagtatrabaho siya. And sa time na matutulog siya, kailangan asikasuhin ko yung aking anak. So, dito naman sa school, bilang MAPI teacher, meron akong hawak na ilang subject components, yung music arts, PML. And marami siyang mga programs na kung saan nag-establish tayo ng mga groups such as squads and dance group na kung saan mas malilinang or mas ma-enhance yung skills ng mga bata. Not just in the subject itself, pero para mas mapalalim pa yung pagkakaintindi nila dun sa mga lessons and activities included in our curriculum. And masasabi ko na napakahirap niyang pagsabayin sa una. Pero masasabi ko rin na sa araw-araw na ginagawa mo siya, sa patuloy mo siyang ginagawa, and binibigay mo yung puso mo dun sa ginagawa mo, hindi mo na mararamdaman yung hirap, hindi mo na mararamdaman yung pagod, kasi masaya ka dun sa iyong ginagawa. Paano kayo nakakapagtrabaho sa kabila ng iyong condition? Sa kabila ng aking pagiging coach, kaakibat din kasi na ito yung actually ang main purpose natin dito is to teach children bilang isang teacher. Pero kakambal na kasi ng aking napiling profession at majorship yung MAPE, itong aking pagko-coach. And bilang dating atleta, bilang dating player, bilang dating dancer, bilang dating nagre-represent ng aking paaralan, marami akong natutunan na gusto ko yung mga bata naman, yung makaranas noon, para nang sa ganon, magkaroon sila ng direksyon sa kanilang mga buhay. Ano ang nagsisilbing inspirasyon mo upang maitaguyod ang iyong pamumuhay sa araw-araw? Unang-una sa lahat, yung aking mag-ina. No, kasi kung hindi ako babangon sa araw-araw, wala silang kakainin. No? Mahihirapan yung aking asawa. No, and yung aking anak, syempre, kung hindi ako kikilos, hindi ako magbibigay ng time sa kanila, mawawalan ng direksyon yung buhay. No, and syempre, pangalawa, yung aking mga estudyante, isa rin sila sa nagbibigay sa akin ng inspirasyon para pumasok araw-araw, magturo, and umisip pa ng mga ibang paraan, masasayang paraan para mas maintindihan yung mga lessons na aking tinuturo. And then pangatlo, yung aking squad. So, napakalaking part ng puso ko yung PIPS. Kasi mula nung establish ko yung squad na to, nanumbalik sa akin yung saya, yung pagiging bata. No? Nanumbalik sa akin yung mga time na ako yung nagko-compete, no? Na ako yung nagre-represent ng school namin before.
na ako yung nagpapagod at naghihirap. And nakikita ko na sa kanila ngayon yun. Nakikita ko yung flame, yung alab ng mga puso nila. Nakikita ko na kumakapit sila dun sa squad. And isa yun sa nag-i-inspire sa akin na magpatuloy pa, na nag-i-inspire yun sa akin na mag-build pa, mag-train pa, and mag-achieve pa ng goals. And syempre, someday siguro sa patuloy kong pagsasagawa nito, mapapatunayan din namin sa iba na kung ano yung kayang gawin ng mga batang ito. Sa tulong na rin ng kanilang mga magulang at sa suporta rin ng paaralan. Dagdag na tanong. Minsan na ba kayong napagod at naisip nyo na bang sumuko sa larangan ng pagsasayaw dahil sa sabay-sabay ng responsibility? Ano siya, naniniwala ko na lahat ng tao yung maharap sa problema. No? And bilang isang teacher coach, ito yung napakalaking problema para sa akin. Yung pagsabayin siya at ipagpatuloy siya. Minsan na rin dumaan sa buhay ko na inisip ko na kailangan ko pa ba siyang ituloy? Ano yung reason? Parang hindi na. No, that was last year na kung saan sobrang shaky na nung squad na dumating yung point na nagsabi na rin ako sa admin na i-stop na yung activities ng pep squad. Pero hindi matapos yung reason, hindi matapos yung dahilan. Out of nowhere, biglang bakit ganon? Kung kailan binitawan ko to, biglang may mga batang nakakapig pa, gustong gusto pa, biglang may papasok na magaling, biglang may opportunity ulit, biglang may nagpo-push ulit sa amin, may nagpo-motivate ulit sa amin. So parang na-conclude ko na parang hindi pa yun yung katapusan. Na parang ako lang pala yung may gusto. Dahil sa personal issues ko. Na kung saan hindi dapat maapektuhan yung squad na establish ko. Na kung saan yung mga batang naniniwala at nagpapatuloy, hindi dapat maapektuhan dahil sa personal issues ko. And dahil sa kanila, nabuo yung squad. Kaya dapat hanggat may kumakapit, hanggat may nagpupush dun sa squad is patuloy ko pa rin siyang akapitan at itutulak pataas. Anong maipapayo mo sa mga kabataang nais ding pumasok sa larangan ng pagsasayaw ngunit walang lakas ng loob sa kanilang sarili? Okay. Maganda yung tanong na yan. Marami sa atin yung may gusto. Marami sa atin yung may interest. Kaso kinukulang ng lakas ng loob. Okay, ang may papayo ko sa mga batang katulad nun is walang mawawala sa atin kung susubukan natin. No? Sa paraan na yon, doon mo malalaman, doon mo mapapatunayan kung ano yung capabilities mo, kung ano yung kaya mong gawin. No? And in that way, madidiscover mo rin yung talent mo, kung anong meron ka. And kapag yun ay na-discover mo na, lumabas siya, magiging strength mo na siya and magagamit mo na siya to inspire others naman. Na kung saan nanggaling ka doon sa panahon na hiyang-hiya ka, natatakot kang itry, and then napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala, darating din yung time na ikaw naman yung mag-i-inspire doon sa ibang mga bata na tulad mo noon. Yun. So ang bottom line nito, ang ipapayo ko lang sa mga batang tulad niya, huwag kayong matatakot mag-try. Okay, basta yan ay ikabubuti ng inyong sarili, ikaka-develop ng inyong sarili, no? Meron kang matututunan, okay? Meron kang mapapatunayan, huwag kayong matatakot mag-try. Ang huwag nyo lang susubukan, syempre, yung mapapasama kayo. Pero kung alam nyo naman na ika-e-enhance siya ng inyong sarili, ng skills nyo, ng talent nyo, huwag kayong mag-hesitate i-try. No? There's no harm in trying, sabi nga nila. Ulit, anong maipapayo niyo sa mga taong katulad niyo na sabay-sabay ang responsibilidad sa buhay? May papayo ko lang talaga, kahit sino naman sasabihin ko, yung time management. Na napakahalaga niya kasi kapag nagsabay-sabay yung gawain, nagsabay-sabay sila na hingiin yung oras mo, merong isang part na babagsak, no?
kapag hindi mo siya nabigyan ng tamang budget ng oras, may isa talaga na makakalimutan mo, may isa na sasama ang loob, may isa na masisira. No? Sa ganitong paraan, although, pag binigyan mo sila ng bukod-bukod na time and effort, medyo hindi quality. Pero yun na lang kasi yung tanging paraan para makip mo sila mahawakan mo sila, and hindi mo sila mabitawan. No? Sa paraan na yon, mananatili yung kagustuhan mo. Parang ako, gusto kong magturo. At the same time, gusto kong mag-coach. Gusto ko silang hawakan parehas. No? In that way, kahit hindi masyadong solid yung time ko dun sa isa, no? Parehas ko pa rin silang nasa akin. Parehas ko pa rin silang gusto. Parehas kong mahal yung ginagawa ko. And parehas ko pa rin silang hawak. Hindi ko sila nabibitawan. And in that way, at the end of the day, nafu-fulfill yung pangarap ko, nafu-fulfill yung kagustuhan ko, sumasaya yung puso ko. Yun lang.